Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay sa kaapat na linggo ng karaniwang panahon. Halina't aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luwa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa ihanangin, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat.
Si Moises ang unang propeta at mambabatas ng Israel. Subalit ipinahayag niya na balang araw, isisugo ng Diyos ang propetang higit pa sa kaniya. Natupad ang pahayag na ito sa pagdating ni Jesus. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig muli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamatay ang propetang mangangahas, magsalita sa pangalan ko, nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, ang ating pong salmong tugunan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, 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 inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, inyong dinggin,
kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila ang nakinabang. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang Bagamat malaya ang lahat na maglingkod ayon sa kanyang katayuan sa buhay, naniniwala sa San Pablo na higit na malayang makapaglilingkod sa Panginoon ang Kristiyanong walang asawa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinasusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinasusumakitan ng mga lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito, hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko, madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusang kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka't lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa karamihan sa atin, lalo na kung maglalakbay tayo, meron tayong bibit-bitin na map, no? Para ituro sa atin yung direksyon na pupuntahan natin, lalo na kung ito'y hindi natin, o sa bansang malayo, o sa lugar na malayo na hindi natin alam. So sa mga may sasakyan naman, yung Waze, no? Ano pang ibang mga apps na magtuturo. Pero yung iba, instead na mapunta doon sa pupuntahan, ay nawawala. Meron ng mapa, meron ng Waze o anuman, nawawala pa rin. Pero kapag meron ka daw na map, no, o mapa, parang ito ay isang kapangyarihan na kung saan ka man maglakbay, makikita mo yung pupuntahan mo. Pero yung sinasabi kong map, no, ay gusto ng karamihan na maangkin o magkaroon. Ano ba itong map na yan? Money, authority, and power. So, sabi, pag meron ka nito, ay sikat ka. Marami kang kaibigan, at maraming pupunta sa iyo para manghingi, no, ng pera, manghingi ng kung ano-anong bagay na pwede nilang makuha sa iyo. No? Isa sa mga kapangyarihan ni Jesus, yung kanyang salita at gawa. So, sinabi sa Ebanghelyo na kapag si Jesus ang nagsalita, no? Ang mga taong nakakarinig sa aral ni Jesus ay nagbabago o nagbabalik loob o nakukonvert sila dahil narinig nila ang salita ng Diyos. Kasi makapangyarihan ang salita ng Diyos. Lalo na kung ito ay sa loob ng simbahan, di ba? O sa ating ginagawa ngayon, tulad ang salita ng Diyos. Di ba? Sinasabi natin, either na amen o salamat sa Diyos. Tayo nakikinig, alam nating salita yan ng Diyos. Kasi galing sa Biblia, hindi yan salita ni Father, no? Binigkas lamang yan nung lector, dahil ito ay, no, ipapahayag sa mga tao. Pero ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen?
Kasi daw, marami ang nakarinig ng aral ni Jesus, kahit na yung mga kapansanan, kahit na yung bulag o may mga yung pilay, pipi, bingi. Nung dumaan si Jesus, tinawag nila si Jesus kasi narinig nila marahil. Paano, Father, narinig nung bingi? O naramdaman niya marahil si Jesus na dumaan. So makapangyarihan ang taong si Jesus. Kahit na yung demonyo, kilala siya. No? Tapos natatakot sa kanya. Tayo, dapat may takot tayo sa Diyos. Bakit? Isang salita lang ng Diyos, pwede tayong mabago. Diba? May makasalanan tayong tao, pero binago tayo ng Diyos. No? So, ngayon, ang mga nakarinig na sa salita ng Diyos o nakakita ng kanyang mga ginawang himala, no? Hindi man natin, wala man tayong kapansanan o anumang sakit, no? Pero alam natin pag sa atin naghimala ang Diyos, no? Ay talagang feel natin, no? So sabi nga, ang ginagawa ni Jesus na mga bagay-bagay ay hindi lang pagpapatunay na siya ay anak ng Diyos. No, kilala na siya ay tagapagligtas, no? Ang Mesiyas o ang tagapagligtas na para sa ating mga taong nagkasala, di ba? Hinango tayo ni Kristo sa kasalanan at pinatawad niya. So sa ating ebanghelyo, isang mahalaga ito para sa taong inaalihan ng demonyo na pumasok pa doon sa templo, no? Na hinto yung pangangaral ni Jesus. Kahit nasa labas ng templo, nung siya ay nangangaral, meron ding mga taong nag-interrupt, ibig sabihin, nagpahinto sa ginagawa ni Jesus para rin marahil subukan si Jesus kung gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan. At ito yung inaantay ng mga Pariseo at Skriba na makita yung ginagawa ni Jesus para meron silang i-accuse o para ihabla nila si Jesus, lalo na sa araw ng Sabat, no? Yung hindi daw pwedeng manggamot. Pero sa salita lamang ni Jesus, doon sila nagkakaroon ng pagtatalo. Dahil sa salita ni Jesus, no? Gumaling ang isang may karamdaman, lalo na yung inaalihan ng demonyo. Pinalis niya yung demonyo at nagsalita pa ito dahil kilala niya si Jesus. Sa buhay natin, kilala natin si Jesus kung ano yung ginawa niya o ginagawa niya sa buhay natin. Kaya importante na marinig natin, no, ang salita ni Jesus. Kaya itong linggo din ito ay pinagdiriwang yung tinatawag na National Bible Sunday. Lahat ng may kaugnayan sa pag-aaral ng Biblia, na sila ay gustong matuto na sa mga salita ng Diyos. Kasi hindi naman sa atin mga Katoliko na marami ang nagbabasa ng Biblia. Nakadisplay lang sa bahay, pero dapat daw binubuklat natin ang Ebanghelyo, magbasa tayo o bumasa tayo ng ilang mga salita, no? Na makikita natin at pagnilayan, lalo na yung the gospel of the day, nabuwang ngayon na itong linggo, ano ba yung ebanghelyo tungkol to sa pagpapagaling ni Jesus nung isang taong may inaalihan o possessed by the demon. So, magandang pagnilayan kasi maintindihan natin bakit gano'n ang Diyos, no? Talagang nagpapagaling siya, no? Nakikita niya yung kalooban ng tao, pinapagaling agad niya. Kasi Jesus is a compassionate person. No? So, he was moved with pity. Ibig sabihin, siya ay
naaawa, no, doon sa nakikita niya, lalo ng mga naghihirap sa buhay, no? Yung mayroong dinaraing na karamdaman o kapansanan, nakikita iyan ng Diyos. Sabi nga, kahit na hindi tayo humarap sa Diyos, alam ng Diyos kung ano ang hinaing natin, kung ano yung sakit natin, hindi man sa katawan, hindi naman sa isipan, kung anong sakit na o sama na ginagawa natin sa buhay. Pero sabi, wag na nating kalimutang tawagin ang Diyos na tayo ay kalingain ng Diyos, pagalingin ng Diyos, dahil ang salita niya, no, ay makapangyarihan. Kaya nga, when we listen to the readings and the gospel, nakapokus dapat ang ating atensyon. No? Dapat ang ating isip ay bukas para ang ating puso ay maramdaman yung mensahe ng Diyos. Hindi lamang marinig natin ang mensahe ng Diyos, dapat ito ay maintindihan natin. No? Ang pandinig, ang tenga, hindi lamang sa pandinig, kundi pang-unawa, mayroong pang-unawa, maintindihan mo yung sinasabi. Diba, inis tayo sa mga tao kapag hindi malinaw yung salita. So, kapag hindi natin maintindihan, inis tayo sapagkat hindi natin makuha ang mensahe. Pero sabi nga, kapag si Jesus ay nagpaliwanag, no, ginawa niya ang kanyang mga pangangaral sa pamamagitan ng parabola o talinhaga, hindi maintindihan ng kanyang mga alagad. No? Kaya meron siyang sariling panahon o oras na pinapaliwanag niya yung kanyang mga salita o pangangaral sa mga alagad. Pero sa atin, paano natin maintindihan yung ebanghelyo? Pinapaliwanag ito ng pari, kaya kailangan natin makinig. Noong unang panahon, kapag mag-umpisa na yung pari na maghumiliya, lalabas na lang namang kalalakihan, magsisigarilyo o magpapalipas kasi sermon pa ni Father, ay hindi ka nakinig kasi mahalaga yan. Mahalaga na hindi lang sa salita ng pare, humiliya, kundi may papaliwanag ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya mahalaga, makinig tayo na pagnilayan natin kasi ito yung dadali natin pag uwi natin sa bahay, kung ano yung ipiniliwanag ng pari, kung ano yung naintindihan natin sa ating sariling pangunawa, yon ang ating gabay, parang map natin na bibigyan tayo ng kapangyarihan, hindi man salapi, kapangyarihan o authority, na kapag nagsalita tayo sa ating pamilya bilang magulang, bilang ina o ama, no, makikinig ang iyong anak. Kasi yung sa salitang narinig mo, ang salitang nasa puso mo, galing sa Diyos, ay makapangyarihan at may otoridad. Amen? So, dapat isipin natin yan kasi mahalaga yan. Kasi yung sinasabi natin ay walang halaga dahil sabi nga, tayo mismo ang nagbibigay halaga doon sa sinasabi natin at ginagawa natin. Yan ay mula sa narinig nating salita ng Diyos. Sana mga kapatid, no, ay patuloy natin yung pakikinig sa salita ng Diyos at gawin natin yung sinasabi ng Diyos, no, na gawin nating mabuting mga bagay bilang mga Kristiyano o bilang mga alagad ni Kristo. Sana patuloy nating gawin yan at manalangin tayo sa Diyos na bigyan tayo ng lakas para magawa natin at masunod natin ang utos sa atin ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit,
naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Dumalangin tayo sa Diyos Ama na bigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo, ang salitang nagkatawang tao na siyang dumating upang magpagaling, magpatawad, at ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Taimtim tayong manalangin. Panginoong buhay na salita, tingin mo ang aming panalangin. Panginoong buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga reliyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalagahan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay at gugulihin nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagtatalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Naway mapatid natin ang ating kakulangan sa pangangalaga at pagsasalang-alang sa ating pangkalahatang tirahan at sa mga kasama nating tumitira dito upang tayo maging mapag-uraga, maunawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamagitan ng aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. At tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tinapay na nagmula sa buhay
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamahas ng pagkanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel si awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya yon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, kaming mahal, iligtas mo kami tanan.
ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 At sa tagubilin ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahulog sa tukso, at iagyan mo kami sa lahat ng Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magtuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon ay magsiyuko kayo samantalang ginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, basbasan mo ang ng iyong kabanalan, ang iyong sambayanan, upang matagpuan sa iyo ang kaligtasan mula sa kapahamakan at ang katuparan ng tanang inaasam na kabutihan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpaswalang hanggan. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayun at ipahayag, kanyang pagkalinga aba, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang anis sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa buhay pag-ibig at